Hi guys, magandang tanghali sa inyong lahat. Ito, meron naman tayong bagong nabili. Isishare ko sa inyo mga pera ng Pilipinas. Ito guys, mga silver. Hanggang ngayon patuloy pa rin tayong bumibili. Kahit anong klaseng coins, basta antique. Lalong-lalo pag tayong coins mo ay isang silver, yun po ay hindi ko tinatanggihan. Ito guys, titingnan ko natin yung ating mga nabili. Ito guys, lahat puro 10 cent pero nakabalot siya ng plastic guys. Titingnan natin kung kasi ito naka dito parang Commonwealth lahat. Pero sabi naman ng makikita sa akin meron na dito malaking agila. Kaya pagka malaking agila guys, talaga yun po ay kinukuleksyon talaga. Ito titingnan natin, isa-isahin natin. Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo tumitigil sa pamimili dahil ito ay isang bisyo ko na. Okay, sasayin natin pagtingin. So guys, 1945. Titingnan din natin baka sakaling mayroon euro coin. Ito, Kensin, 1945. Nineteen 1945. Ito guys, gawa sa 80% silver. Pero ito guys, pera ng Pilipinas, 10 cent. Nakasulat dito sa likod, United States of America. Gawa ng noong panahon, wala pa tayong kagamitan para gumawa ng pera. Kaya tinutulungan tayo ng United States. Ito naman guys, 1941. Lahat pala ito guys, puro Commonwealth. Tingnan natin sa ibang supot, baka sakaling mayroon siyang malaking agila. Kahit pag malit ang agila guys, ito ang tinatawag nila na Commonwealth Queens, pero gawa sa silver. Ito, magbubukas naman tayo ng panibagong nakasukot. Bubuksan natin ulit.
Tinsin, 1944, 1945 pa lang mga ito. I-check lang natin baka sakaling mayroong aeroplanes na Tinsin. Yun po ay mataas na talaga. Jackpot natin pag nakakita ka ng gano'n. So parang meron na. Ito guys, lahat po Tinsin. Ito ay gawa sa silver. 80% silver. Ito guys, 1941. $19.45. Okay, so sa magandang kondisyon pa. Okay, buksan na natin itong pang dalawang iso. $19.45. Parang hero yata ito. Hindi. Tinsin. Tapos sa baba may nakasulat Pilipinas. Sa likod naman United States of America. 1945. Siya nga pala, shout out sa Luzon, Visayas, Mindanao, mabuhay tayong lahat. $19.45. Ito pala guys, mga tatlong klase lang, 1945 na 1941, 44. So 1944. So guys, hindi tayo tumitigil sa pamimili dahil nga ito nga taon-taon tumataas ang presyo ng silver.
naman tayo itong pangatlong support. Tulas na supot na lang, wala pa tayo nakikita na malaking agila. Lahat puro maliit ang agila. Mas maganda kung may nahalo dito na malaking agila kasi yun ay nasa hindi 45, hindi 44, yun ay 36 pababa pagka ganun malaking agila. Yun po ay talagang kinukoleksyon. Ito guys, isang common queens lang ito. Marami siyang ginagawa. Milyon-milyon ang ginawa ganito. 1944, 1945, 10 centavos. Pero pagka malaki ang agila guys, pababa, yun ay kaunti ang ginagawa. Ito guys, isang common queens. Pero mataas na rin ang value nito gawa ng basihan ng Amerika at Pilipinas na noon tinutulungan tayo ng United States of America. Ito ang basihan kasi ang kagandahan nito guys, may nakasulat na United States of America. Kaya kahit common coins, yun po ay kinukoleksyon pa rin dahil nga paubos na ng paubos. Kasi yung kagandahan kasi dito guys, yung may nakasulat na United States of America sa makatuwid. Noong panahon, tinutulungan na tayo ng Amerika. Ito, bubukas naman tayo ng pang-apat, pang-last na. Wala pa tayo nakikitang malaking agila. Ang sabi ng nagbenta sa akin, mayroon daw pero wala pala. Pero okay lang kasi medyo mababa din naman ang kuha ko dahil ito ay isang common lang. Sakaling makikita tayo ng error queen sa yun po ay mataas ang halaga. Yun din po ang bukod sa silver na ito talaga siya. Kung error ay doble-doble ang presyo pagka ganon. Ito 1945.